Nabotas Congressman Toby Chanco na dating malapit sa pamilyang Marcos Romualdez. Pero ngayon ay binabatikos na ng Malacanang at hinahamon na maglabas ka ng ebidensya, hindi yung puro salita lang at bintang lang. Yan po yung sagot ng Malacanang sa walang tigil, kadalasang interview sa media, social media ng Congressman ng Nabotas na laging sinasabi niyang merong korupsyon sa Kongreso, sa gobyerno, okay? At kung ano pang mga sinasabi na para bang ang pinapalabas may suhulan dito ho sa impeachment laban kay Sara. Isa ho sa aking personal na observation at pananaw. Ang tingin ko dito sa Congressman ng Nabotas ay mukhang Duterte supporters na. Hindi na Malacanang o kakampi ng Malacanang. Mula nung pumutok itong flood control scam, marami siyang sinabi sa Blue Ribbon Committee. Pero hanggang ngayon naman, wala naman siyang matibay na ebidensya doon sa sinasabi niyang parking, insertion, at kung ano-ano. Lalo na sa laban kay dating Speaker Martin Romualdez at iba pang mga kaalyado ng gobyerno. Siya ay member ng coalition, pero ang kanyang dating ngayon sa Kongreso ay hindi naman siya member ng oposisyon, pero kaliwat kanan ng kanyang batikos sa taga-suporta ng pamahalaan at ang gobyerno. Okay? Kaya sinisilip ngayon siya kung ano ba ang kanyang pagkatao at ano kanyang nagawa. Lumalabas ngayon na isa pala siya sa mga congressman na bilyon-bilyon ang nakuhang pondo sa nakaraang mga taon para daw sa project yan sa Nabotas. Kaya kayong mga taga-Nabotas, maliit lang yung lugar na yan. Isang maliit na city lang yan. Pasintabi na, Kamanaba area. Kabisado ko yung lugar ng araw yan, kadalasan binabaha. Mahirap din ang kalagayan dyan. Pag tag-ulan, baha talaga. Pag nag-high tide, baha pa rin. Hindi pa rin yan tapos. Isang kaya dinala at saan ginamit ang bilyong-bilyong insertion, bilyong-bilyong allocation, o kung ano man, basta pondo ng bayan, national government, na na-assign dyan sa distrito ng Nabotas. By the way, sa inyong kaalaman sa buong bansa, long district lang, iisa ang congressman dyan sa Nabotas City. Dahil hindi naman ganun kalaki ang city yan. So ngayon, kung ganyang kalaki at bilyon-bilyon na nakukuhang pondo ng inyong congressman, dapat may major development na dyan sa Nabotas. Kaya kayo mga taga-Nabotas, tinatanong ko at may mga kamag-anak sa Nabotas, may improvement na ba sa Nabotas? Maunlad na ba kayo dyan sa dami ng bilyong nadala dyan na naka-assign doon sa congressman? Ayun ho yung lumalabas ngayon eh. Kasi ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang inaakusahan ng mga congressman kung saan-saan lugar. Kaya ngayon nasilip kung ano yung kanyang distrito. Abay, ganun mo pala eh. Para mas malaki pa ang nakuha niya kaysa iba na malalaking distrito. Kasi ang bawat distrito ng bansa magkakaiba yung lawak at dami ng tao. Maliit yung Nabotas kumpara dun sa ibang malalaking distrito na kinakatawan ng mga congressman. Pero bakit tila mas malaki ang nakuha nung panahong madikit siya sa Malacanang? Ganun ba? Ngayong hindi na siya madikit sa Malacanang, hindi na rin siya madikit sa speaker, nag-iingay na siya at pinapalabas niya para bang palakasan, may korupsyon, pera-pera sa Kongreso. Ganon. Nung kasama ka sa magandang buhay, wala kami narinig sa'yo. Ngayong hindi ka nakasama, hindi ka na sinasama dahil iba yung galaw mo, sasabihin mo marami ng korupsyon. Wow! Yan ang aking personal na opinion sa kinatawan ng Nabotas. Issue lang po ito. Walang personalan. At dahil dyan, hinamon na siya ng Malacanang. Maglabas ka ng ebidensya, patunayan mo ang iyong mga akusasyon, hindi yung puro salita lang. Kasi ultimo ang Malacanang, pinagbibintangan na niya, hindi lang si Martin Romualdez. At kung sinusirop ang kaalyado ng Malacanang, pinagbibintangan na niya. Iba na ho yung galaw. Parang hindi naman oposisyon, wala naman sabi na sa majority, parang independent, pero siya dyan yung mga sinasabi. Wala namang maipakitang dokumento. At hindi naman makumbinsi ang taong bayan. Pati na yung Blue Ribbon Committee, nakumbinsi kaya sa kanyang mga sinasabi sa issue ng korupsyon? O baka lang sa tanong lang ito, baka naman kaya siya nag-iingay dahil nalayo na siya sa Malacanang. Paano naman siya malalapit sa Malacanang?
ay ang tinitira niya ay kakampi ng Malacanang at yung mismong opisyal ng Malacanang. Ay, di ba? So yan ho yung political style nitong congressman ng Navotas. Actually, hindi naman siya nag-iisa. May mga ibang congressman ganyan din. Pag masarap ang buhay, nakakakuha ng pabor sa kanya, grabe ang kanilang pagtatanggol sa gobyerno. Pero pag nakalimutan o hindi nabigyan ng pabor, kung bumatikos, ganun-ganun na lang. Ang dating ay napakalinis. Ang dating wala siyang parabang inosente sa lahat. Pero yung pala naputol lang yung pakinabang tungkol sa mga project at kung ano-ano. Anyway, ang bilyon-bilyon na project na nakukuha ng kahit sino, yan ay para sa project. Hindi naman yung pansariling bulsa. Kaya nga lang, tinatanong ko, yung mga mamamayan sa bawat distrito, yung bang bilyon-bilyong project na yan ay nararamdaman nyo sa inyong lugar? Kasi pag hindi, abay hanapin nyo. Kasi kung malaking pondo ang nilaan dyan, tapos wala naman development, saan napunta ang pera? Pero kung nagkaroon ng development, naayos ang inyong syudad, ang inyong lugar, nagkaroon ng magandang eskwelahan, kalye, at kung anumang project dyan, ayun, baka nagamit nga ng tama. Pero kung wala, tapos every year, billion ang sinasabi na i-deliver dyan, saan napunta ang pera? Baka nakurap o ano, may pananagutan. Kaya sa totoo lang, hindi man lahat, pero majority ng mga politiko sa Kongreso at Senado, ang karamihan dyan nakikinabang sa pundo ng gobyerno. Pero pag nagsalita, akala mo walang korupsyon sa kanilang lugar. Napakalinis nila. 100% yung kung perang nakalaan sa kanilang distrito, akala mo na i-deliver lahat. Parang hindi na umisyon, parang hindi kumita, parang hindi nagkaroon ng interest. Ganun ang mga dating nila Parang kagalang-galang ang mga paliwanag at pananalita, pero tingnan mo yung kailang lugar na kinakatawan. Puro daing, puro kahirapan. Pero, lahat ng gusto ay nahihiling at maaari napapagbigyan. So, yung korupsyon ay talagang paulit-ulit. Ang korupsyon dahil pera ng bayan ang nawawala at hindi natin nakikita kung tamang nagagamit, yan ay talagang mula sa proponent ng mga politiko, district engineer, contractor, yan talaga ang sabuatan. Katulad ng flood control scam, yun talaga. Hindi lang kasi sa flood control. Lahat ng project may pera sa national government. Lahat ng project sa bawat distrito ay pera ng national government. At yan ay hindi natin alam kung pinakikinabangan ba, nagagamit ba ng tama, o ibinubulsa lang. Kaya again, sabi ng Malacanang, maglabas kayo ng ebidensya. Huwag kayong puro paratang dahil kayo naman ay meron ding obligasyon iparating at inyong sabihin sa inyong mamamayan kung ano ang inyong nagawa at saan nyo dinala ang pera ng taong bayan. Yun, sapul.